Ibinasura ng prosekusyon ng reklamo laban sa aktres na si Gretchen Barreto at 10 iba pa kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Ibinasura rin ang kaso laban sa magkapatid na Dondon at Ella Kim Patidongan na tinanggap na bilang mga state witness. May report si Chino Gaston. Walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Isang aktres na si Gretchen Barreto sa mga idinawit ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Patidongan noon, kasama si Gretchen sa tinatawag na Alpha Group at sumang-ayong iligpit ang mga nandaya umanong sabongero. Inireklamo si Barreto ng mga kaanak ng mga sabongero ng multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Pero ibinasura ito ng Department of Justice Panel of Prosecutors. Espekulasyon lang daw at walang ebidensya ang mga akusasyon laban kay Barreto at 10 iba pang sinasabing miyembro ng Pitmaster Alpha Group. Ang sabi lang daw kasi ng magkapatid na Patidongan, dumalo lang sina Barreto sa mga meeting kung saan umano napagdesisyon ng parusahan ang mga sabongero. Pero walang ebidensyang nagbigay sila ng direktang utos o sumang-ayon kaugnay sa pagdukot sa mga sabongero. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang kampo ni Barreto sa mga sumuporta sa kanya at muling iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Dinismiss din ang lahat ng reklamo laban sa magkakapatid na Dondon at Ella Kim Patidongan na parehong nagtrabaho para kay Ang. Tanggap na sila bilang state witness. Dahil hindi rin daw sapat ang ebidensya, hindi kakasuhan si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. na idinawit ni Patidongan. Kagabi, inanunsyo ng DOJ na inirekomendang kasuhan ng kidnapping and homicide and/or kidnapping and serious illegal detention si Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Sabi ng kanyang abogado, nasa Pilipinas si Ang at maghahain sila ng motion for reconsideration. Di raw patas ang resolusyon ng DOJ dahil tila di daw naisama ang mga affidavit at ebidensya na galing sa kanila. Doon ho sa mga ebidensya namin, halimbawa, may 10 affidavit po na yung mga testigo namin na nakafile sa CIDG. Ngunit yun ho 10 affidavit na yun na hindi na naidulog sa DOJ at dito mismo sa resolution, hindi man lang nabanggit yung 10 affidavit na po. Ang mga kaanak naman ng mga nawawalang sabongero, bagaman natutuwa na umuusad na ang kaso, ay naniniwalang may mga personalidad na dapat ding nakasuhan. Umaasa kami na mabigyan ng pag-asa itong mga kapamilya ng mga biktima para sa ganun. Makita ng taong bayan na may pag-asa pa tayo. Yung pag-asang yun, maaaring mawala kung makikita namin na hindi gugulong ng tama, kung gagana yung impluwensya at pera. Tiniyak naman ng Malacanang na naging mapanuri at maingat ang proseso ng pagbuo ng kaso. Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman timpo ang mga inosenteng tao. Chino Gaston, nagbabalita para sa GMA Integrated News.